Grace morning po sa ating lahat. Hindi po tayo po na lahat. Sing a song. I'm glad to see you again, my brothers in Christ. I'm glad to see you again, my sisters in Christ. I'm glad to see you again, my brothers in Christ. I'm glad to see you again, my sisters in Christ. 'Cause every time I see you, my strength renewed to be with you. Praise the Lord, I feel renewed every time I sing with you. To praise the Lord forever and ever. I'm glad to see you again, my brothers in Christ. I'm glad to see you again, my sisters in Christ. I'm glad to see you again, my brothers in Christ. I'm glad to see you again, my sisters in Christ. So every time I see you, my strength renews. Hey! To be with you, to praise the Lord, I feel renewed every time I sing with you. To praise the Lord forever and ever. To be with you, to praise the Lord, I feel renewed every time I sing with you. To praise the Lord forever and ever. 'Cause every time I see you, my strength renewed. 'Cause every time I see you, my strength renewed. To be with you, to praise the Lord, I feel renewed every time I sing with you. To praise the Lord forever and ever. To be with you, to praise the Lord every time I sing with you. To praise the Lord.
ang iyong pag-ibig. Tunay kang tapat, biyaya mo'y sapat, walang katulad, walang ang iyong pag-ibig. Tunay kang tapat, biyaya mo'y sapat, walang katulad, walang katulad. Ikaw ang tahanan, Jesus, kapahingahan,
nagbabago. Jesus, Hindi ka bago. Dapat ka sa mga pangako mo. Mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, hindi ka nagbabago. Dapat ka sa mga pangako mo. Mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, Hindi ka nagbabago. hindi ka nagbabago. Dapat ka sa mga pangako mo. Mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, hindi ka nagbabago. Dapat ka sa mga pangako mo. Mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tapat ka sa mga pangako mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Muli na naman po kami magkakaloob, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay mabuti sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, alam mo ang kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Hindi lingid sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito. Dahil tunay nga na ikaw ay mabuti. Lord, salamat. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Woo! Woo! Purihin ka, Panginoon! Yes, Lord! Purihin ka, Panginoon! Salamat sa kabutihan mo, Diyos! Hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon! Salamat sa mga pangako mo, Diyos! Salamat! Salamat po, Panginoon! Salamat po, Diyos! Pinupuri ka namin! Pinasasalamatan ka namin! Dahil karapat-dapat ka namin! Purihin at sambahin, O Diyos, sa umagang ito! Salamat sa presensya mo, Diyos! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Thank you! Salamat po, Diyos! Salamat! Thank you, Lord! Thank you! Dadako na naman po tayo sa pagkakaloob. Hallelujah! Tunay na po na ang Diyos ay mabuti, hindi ba po? Salamat po, Lord. Yung Hallelujah. Hallelujah. Itong linggo na po ito, yung habang naglalakad po ako, nag-exercise, pumasok sa isip ko na yung pagbibigay po, parang exercise din yun eh. Na patuloy tayo nagbibigay sa Panginoon. Kasi blessed na tayo, di ba po? Blessed na tayo. Hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, di ba po? Kasi yung pag-exercise, kasi malaking bagay po yun. Kasi maganda sa kalusugan po natin, lumalakas tayo. Lalo na bilang isang nanay, ang daming trabaho sa bahay. Paggising pa lang sa umaga, ang dami na. Asikasuhin yung apo lahat.
nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi patuloy ang kalakasan niya, patuloy na nararanasan ko. Kaya ganun din sa pagbibigay, huwag nating kaliligtaan huwag nating kaliligtaan sa Hebreo 13 verse 16. Huwag nating kaliligtaan yung paggawa ng mabuti, lalo na po sa kapwa natin. Dahil yan ang kinalulugdan ng Diyos. Sa Hebreo 13 verse 16 po. Kaya wag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Lalo na po dito sa gawain natin. Yung kahit na naglilinis tayo ng church, yun, hindi natin kaliligtaan yung ministry natin sa music. Salamat sa mga music. Alam kong mahirap din yung ganyong sitwasyon nila. Ganon din sa atin. Yung oras natin, binibigay natin, di ba po? Hindi po yun walang kabuluhan, kundi tayo ay nalulugod ang Diyos sa ginagawa natin. Amen? Kaya tayo po ay magkakaloob sa Panginoon. Sige po, tayo magkakaloob. Hallelujah. Thank you. Ay nagpapasalamat o Diyos na muli na naman kami makapagbigay sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga nalikom sa umagang ito. Ito ay magamit lamang na ayon lamang sa nais mo, o Diyos. Salamat po, Lord. Maraming salamat sa mga kapatiran namin na patuloy na nagbibigay, Lord. Alam mo ang pangangailangan nila, o Diyos. Salamat po, Lord. Maraming salamat po, Lord. Patuloy na i-bless niyo po yung bawat isa sa amin at sa bawat isa sa mga kapatiran namin, o Diyos. Salamat po, Lord. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat po, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So much po. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen! Ay, malakas na palakpak mga kapatid. Hindi malakas yan. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga yung sinabi ng ating kapatid. Ano man ang ating gawin para sa Panginoon, at ano man yung sabihin natin sa Panginoon, whatever you do or say, kanya do it all for the glory of God. At isang bagay ang totoo, mga kapatid, hindi ito walang kabuluhan sa Diyos. Amen! Yes! Hallelujah. Kanina nagbatian tayo, amen? No? I'm glad to see you again. Tunay bang nagagalak ang isa na nakita ang isa't isa? Yes. At ang ganda nung bahagi ng kanta na, I'm glad to see you again, and every time I see you, I feel renewed. Amen. Yes. Mga kapatid, merong pagpapala sa pagtitipon. Amen. Yung palang magtipon tayo, may pagpapala na. Amen. Laging may nakalaan na pagpapala. Hayaan yung ibasa ko sa inyo yung Psalms 133 para makumbinsi kayo. Kaya yung ating pagtitipon, merong payo si Paul, huwag nating kaligtaan. Kundi tayo ay magpalakasan sa bawat isa. Encourage one another. Amen. No? Yung kabahay mo, encourage mo. Amen. Siyempre, sila yung lagi mong kasama, di ba? At encourage mo din yung ang bawat isa. Amen. Na laging maging masipag sa mga pagtitipon, sa pagdalo sa mga pagtitipon. Amen. Sapagkat ito ay mahalaga sa Diyos at hindi ito walang kabuluhan. Amen. Meron itong kabuluhan. Amen. Hallelujah. Yes. Totoong napapalakas tayo sa isa't isa. Yes. Kasi isa lang tayo eh. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Amen. No?
Walang bahagi, maging sa ating katawan, nagtutulungan yan. At walang bahagi ng katawan ni Kristo na hindi lalakas kapag magkakasama. Basa ko sa inyo muna ito sa Psalms 133. Ang sabi dito, napakagandang tignan. Ang nakalagay dito, mamamayan ng Diyos. So, papalitan ko siya. Napakagandang tignan ang mga anak ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Ito'y parang mamahaling langis na binuhos sa ulo ni Aaron na dumaloy sa kanyang balbas at kwelyo ng damit. Ito yung anointing oil. Oil of anointing oil. Sa English, ito yung, sabihin yung mamahaling langis, nagsisimbolo ito ng anointing, ng kapangyarihan. Katulad din ito ng hamog sa bundok ng Hermon na umaabot sa bundok ng Sion. At dito sa Sion, yung Sion kasi, ang binabanggit yung mga Israel, no? Dito sa Sion, tayo na yon. Nangako ang Panginoon na magbibigay ng pagpapala. At ito ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sabi mo sa iyong katabi, I'm glad to see you always. During Sundays. Amen. Every Sunday. Yes. Thank you. Kaya kahit gumising ka ng maaga, sa Lunes hanggang Biyernes, nagagawa mong gumising ng maaga, di ba? Kasi may pasok, may trabaho, magtitinda ka. Amen. At kung ano pa yung mahalagang gagawin mo na kailangan mong gumising ng maaga. Amen. At binigyan tayo ng Diyos ng isang napakahalagang araw. Amen. At ito yung araw ng ating pagtitipon. Kaya kahit na nga sa mula Lunes hanggang Sabado, sabihin na natin, lagi tayong nagigising ng maaga para hindi tayo malate doon sa pupuntahan natin o gagawin natin. Dagdagan pa natin ng isang araw. Na kahit linggo. Parang yung linggo kasi yun na yung time mo para magising ng tanghali, di ba? Kasi yun na yung parang resting days mo. Wow, makakabawi naman ako ng tulog. Amen. Pero mga kapatid, kung nagawa natin from Lunes to Sabado, ay mas kakayanin natin gawin ng linggo. Sapagkat ito lamang yung araw na kung saan sama-sama tayong makakapagtipon upang magpurit, magpasalamat sa Diyos. Amen? Hindi ba exciting itong araw na ito? Amen? Totoong araw-araw ang buhay natin ay dapat laging nakatuon kay Jesus. Pero ito kasing ganitong klaseng pagtitipon, tanggapin man natin at hindi, halos isang araw lamang sa isang linggo nangyayari. Amen? At lahat nga halos ng gawain natin sa linggo lang natin pwedeng gawin. Kasi ito na lang talaga yung pinakalibreng araw natin. Amen. Yes? Parang ano lang, no? Lord, ito lang kasi yung libreng araw namin. Wala namang bagay kay Lord yun eh. Kaya sasabihin lang natin, Lord, kahit ito na lang yung libreng araw namin para sa'yo, susulitin na namin. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, sulitin natin ang araw ng ating pagtitipon. Yes. Yes, mga kapatid, hindi tayo malulugi. Amen. Hindi tayo malulugi. Yung pa lamang, nag-prepare ka pa lang, may blessing ng parati yun. Amen? Added blessing yun kasi blessed na tayo, di ba? Hallelujah. I praise the Lord. Yung mga awit natin, tadyang, kung talagang nanamnamin natin, habang inaawit natin, mamiminesteryohan na tayo. Amen? Yes. Idinideklara natin yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan niya. Amen. Sa buhay natin. Amen? Ito ba kaya kung naririnig ng Diyos? Isasantabi niya lang, sabing, Diyos, ikaw ay tapat magpakailanman, di ka nagbabago. Patototohanan ito ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Amen? Patutunayan ng Diyos na yung sinasabi mong kadakilaan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung sinasabi nating katapatan niya, patutunayan ng Diyos, ipararanas ng Diyos yun sa atin parate. Amen? Yes. Yung ang anak mo isang batang maliit, sabihin mo lang, galing-galing mo mas lalo niyang ginagalingan, di ba?
ipapakita niya sa'yo talagang magaling siya, di ba? Purihin mo yung anak mo. Ang sipag-sipag mo, mas lalo niyang sisipagan. Di ba? Positive eh. Si Diyos, ay ang Diyos pa kaya, na kapag narinig niya mula sa puso, nilalabas ng ating bibig, aming Diyos, inaawit natin, di namin malirip ang pag-ibig mo, walang hanggan ang katapatan mo. Hindi kaya niya pararanas sa atin yon? Ipararanas niya, amen! Ipararanas niya, amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much po. Ang pamagat ng ating mensahe sa araw na ito ay praise and thanksgiving. No? Papuri at pasasalamat. No? Dalawang mahalagang katangian na nagpapahayag ng tunay na pagsamba. Amen. Pinapahayag natin ang ating pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri at pasasalamat. No? Praising God of who He is and thanking God for all He has done at patuloy na ginagawa sa buhay natin. Amen! No? Ito ay pagpapahayag ng ating pagpaparangal, pagkilala sa Diyos sa Kanyang kakanyahan, sa Kanyang katangian at kapangyarihan. Pagpapasalamat sa Diyos ng Kanyang kabutihan at masaganang kagandahang loob. Amen. Sabi ng awit natin kanina, ang buhay mo, ang buhay ko. Amen. Ano ba ang buhay ng ating Panginoong Yesus? Ano ba ang buhay ng ating Panginoong Yesus? Pagdating sa pagpupuri at pasasalamat, si Jesus ang ating pinakamabuting halimbawa sapagkat walang panahon sa buhay niya sa lahat ng kanyang ginagawa at gagawin na hindi siya nagpuri at nagpasalamat sa Diyos Ama. Amen? Yes. Kaya, maging totoo sa atin na ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang buhay natin. Ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay buhay na puspos ng pagpapuri at pasasalamat. Kung kahit kung inihahayag natin, ang buhay mo, ang buhay ko, hallelujah, makita sa atin palagi. Ito yung ating para maging pamumuhay. Amen. Na araw-araw. Yes. Totoo naman. Anong buhay ang ibinigay ng Diyos sa atin? Sabi niya, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay. Yung buhay na sinasabi niya doon, yung buhay niya mismo talaga. Buhay na masagana, ganap, kasiyasiya at nag-uumapaw. Yun ang buhay na meron tayo kay Kristo. Amen? Hallelujah. No? Having a grateful heart not only pleases our Lord, hindi lang ito nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. No? Kundi tayo ay dinadala nito sa mas malalim at matatag na ugnayan sa Kanya. Amen? Di ba? Mas nagiging close tayo, di ba? Amen? Nasa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, ay nandun tayo doon sa diwa ng patuloy na papurit at pasasalamat sa Kanya. Di ba magiging intimate, mas magiging lalong intimate yung ating relationship? Di ba? Sa mag-asawa nga, di ba, pag laging magkasama, pag laging nagsasabihan ng I love you, di ba, mas lalong tumitindi ang pagmamahalan sa isa't isa? Yes. Di ba? Pasensya na kayo nanginginig yung kamay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Nakikita ba? It keep us humble. Pinapanatili tayo dun sa kapakumbabaan. No? Sapagkat kinikilala natin sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri at pasasalamat, ang lahat ng mabuting bagay na nasa atin at nangyayari, ito ay kaloob ng Diyos. Amen! Diba? Mula sa pinakamaliit na pagpapalang alam mo hanggang sa pinakamalaki, kinikilala mo, ito ay mula sa Diyos. Amen!
at dinadala ka nitong lagi sa kapakumbabaan. Amen. Huh? At mas nagiging magaan ang buhay. Magaan ang buhay kapag mapagpasalamat ka. Amen. Nagiging magaan ang buhay sapagkat nababago ang ating pananaw at pagtingin sa buhay. Nakikita natin, nauunawaan natin ang lahat, mabuti man o hindi, sa pananaw at pagtingin ng Diyos. Hindi ba? Napakagaan. Amen. Na kahit na ang bigat-bigat ng nararanasan mo, pero dahil alam mo, meron kang Diyos, alam mo, nandyan ang Diyos. Amen? Hallelujah. It keep us away from grumbling. Pare-parehas lang ang kahulugan nito. Murmuring and whining. Yung whining, nagdadabog eh. Alam niyo yun? Pagrereklamo, pagmamaktol. Minsan nagmamaktol din tayo kay Lord, di ba? Hindi lang natin alam. Pero kung minsan nagmamaktol tayo. O yung ugaling daing ng daing. Di ba? Okay naman yung, siyempre, okay naman yung magsabi ng problema. Iba kasi yun eh, sa daing ng daing. No? Lahat na lang idinadaing, ay, ang hirap ng buhay. Ay, yung ba, may kasama pang, ang lalim na buntong hininga eh. Tapos, parang malalagutan ng hininga. Amen? No? Inilalayo tayo sa pagrereklamo, pagmamaktol, o pagdadaing ng daing. Hindi ka naman kumakain, hindi ka naman mahilig ng daing, no? From negative attitude to attitude of gratitude. Amen. No? Yung negatibo mong pag-uugali, yung negatibo mong personalidad, napapalitan ito ng attitude of gratitude, ng pasasalamat. Amen. Na yung ugali ng laging nagpapasalamat. At dahil dito, nagiging matatag ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pasasalamat ay at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Ito yung pagpapahayag mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Amen. Hallelujah. At ito ay pinapahalagahan ng Diyos at hindi binibigo. Amen. Kayong katulad na sinabi ko kanina, dinideklara mo sa iyong puso ang Diyos ay tapat. Ikaw ay mabuti. Salamat po. Pinupuri kita. Hindi bibiguin ng Diyos. Amen. Yung kanyang, yung pagpapahayag mo ng kanyang katangian at kakanyahan. Pinapahalagahan ng Diyos at hindi binibigo. At meron tayong pagkakatiwala sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Mabuti man o hindi, ang Diyos ay kasama natin. Sabihin mo, kasama ko ang Diyos. At hindi tayo iiwan at pababayaan. Binibigyan tayo palagi ng maraming dahilan upang magpasalamat sa Kanya at bibigyan pa tayo. Amen. Hindi siya magbibigay ngayon, bukas hindi. Paragi tayong bibigyan ng Diyos ng maraming dahilan upang magpasalamat. Yan. Sabi mo sa iyong katabi, ang ganda-ganda mo. Totoo. Kapag magpagpasalamat ka, lumilitaw yung kagandahan ng yung kalooban, yung inner beauty mo. Amen. Lumalabas. Pero pag mareklamo ka, kahit ang ganda-ganda mo, hindi ka maganda. Amen. Paano ka gaganda kung lagi kang nakasimangot? Diba? Yes. Pero kung ikaw mapagpasalamat, makakangiti ka sa lahat ng panahon, mabuti man o hindi. Tingnan mo nga yung katabi mo, ulitin mo nga sabi, ang ganda-ganda mo talaga. Yan. Sa Psalms 50 verse 23, sabi dito, the sacrifices that honors me is a grateful heart. Obey me, and I, your God, will show my power to save.
The sacrifice of praise and thanksgiving to God, even in times of hardship and troubles, honors God. Ne? Nabanggit ko na ito kanina. No? Sa mabuti man o hindi, no? Ino-honor ng ating Diyos yung ating pasasalamat. And opens God's hand, nabubuksan ang kamay ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Amen. Ang parangal na nais ko, in Tagalog version, ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maaliw. Amen! No? Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Period. Praise God. No? Ulitin ko. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Amen. So makikita rin natin dito, ang pagsunod sa Diyos ay kapahayagan din ng ating pasasalamat. Amen. Maliwanag na sinabi, di ba? Ang pagiging masunurin ay pagiging pagbibigay parangal sa Diyos. Ito yung pinakamataas na respetong maaari nating ibigay. Pamamagitan ng pasasalamat. Siyempre, pag mapagpasalamat ka sa Diyos, hindi ka ba magiging masunuring anak sa Diyos? Amen? Di ba? Kahit sa mga anak na lang. Kapag masunurin ng anak mo, minsan, hindi man niya hinihingi, nag-iisip ka kung anong ibibigay mo. Di ba? O mga anak, mahalaga. Mahalaga sa Diyos yung tayo ay maging masunurin. Amen. Sapagkat wala naman siyang iuutos, sasabihin sa atin, na ikasasama natin, kundi laging sa ikabubuti natin. Kaya kung sumusunod tayo sa Diyos, ay binibigyan natin ng ay napaparangalan ng Diyos sa ating pagsunod. Amen. At ito rin naman ay ekspresyon ng ating pasasalamat sa Kanya. Kaya nga ang tao mababago siya sa kabutihan ng Diyos Amen. Mababago ang tao sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa Psalms 50, 13, 14, and 15, ito kinuha ko naman sa NLT, bago yung Psalms 50, 23. Ito'y tumutukoy sa mga Hebreyo, sa mga Israelita. Ang sabi ng Diyos sa kanila, I don't need the bulls. You sacrifice, sabi niya. I don't need the blood of goats. No? Hindi ko kailangan yung mga toro, yung mga baka, o duguman ng mga kambing bilang inyong handog. Hindi ko yun kailangan. Amen. What I want, kanya, instead, is your true thanks. Ganda na pagkakasalin sa NLT. Is your true thanks to God. At anong kasunod dito? I want you to fulfill your vows to God. Amen. Yes? No? Isang totoong pagpapasalamat ang nais ng Diyos na handog sa Kanya ng mga Israel. Amen. I don't need your bulls. I don't need your goats. What I want instead is your true thanks. And I want you to fulfill your vows to God. Sabi niya, sa kasunod, trust me in your times of trouble. And I will rescue you. And you will give me glory. Amen. Yes. No? Pagtiwalaan mo ako sa mga panahon ng iyong kaguluhan, ililigtas kita, at ako ay iyong papupurihan. Amen. And you will give me glory. Ang nais ng Diyos na papurit pasasalamat ay mula sa puso. Amen. Hindi lang mula sa nguso. Amen. Mula sa ating pagkataong loob.
the fruit of our lips giving thanks. At hindi ng panglabas. Amen. Kaya nga dito in-indicate your true thanks to God. Totoong pasasalamat. Amen. Taus-pusong pasasalamat. Amen. Buong pusong pasasalamat. Hallelujah. May mga pangako ba tayo sa Diyos? May mga pangako ba tayo sa Diyos? Naghihintay ang Diyos na ito ay ating tuparin. Amen. And I want you to fulfill your vows to God. Amen. A thankful heart receives the promises of God. Na-share na ito nung nakaraan. The miracles of, amen, the miracles of thanksgiving. Kapag ang puso mo nag-uumapaw sa pasasalamat sa Diyos, malaya mo, natatanggap ang kanyang mga pangako. Amen. Nararanasan mo ang pangako ng Diyos, nararanasan mo ang himala ng Diyos at ang kanyang kamangha-manghang pagliligtas sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen. God's amazing grace and power, ito ay magmamanifest patuloy sa buhay natin. Amen! Now, kalooban ng Diyos na tayo ay palaging magpasalamat, not for Him, but for us. Amen? Kaya, maging yung sanabi niyang, I want you to fulfill my vows to me, to God. Hindi para sa Kanya yon. Amen. Para sa atin. Amen. Yes. Para sa atin. Kung tayo masunurin, kung ating ginaganap, tinutupad ang ating mga pangako sa Diyos, ang benefits nito ay sa atin. Amen. Sa atin, mga kapatid, ang benepisyo nito. Amen. Sa atin pa rin. Psalms 107, 1 and 2. Sabi rito, give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Awit natin to, di ba? No? Has the Lord redeemed you? Then He speaks out. Yes. Ano yung i-speaks out mo sa Diyos? Yung kanyang kadakilaan, yung ginawa niya sa buhay mo. Niligtas ka ba ng Diyos? Tinubos ka ba ng Diyos? Naranasan mo ba ang kabutihan ng Diyos? Then He speaks out. Amen. Kasi kung ang laman ng puso mo ay pasasalamat sa Diyos, hindi maaaring hindi mo ito ilabas sa iyong bibig. Amen. You speaks out the goodness of God. Amen. You speak out who God is. Hallelujah. Kung paano mo kilala ang Diyos, ipinahayag mo yun. Amen. Mabuti ka, O Diyos, wala kang katulad. Amen. Hallelujah. Tell others. Kanya ang kasunod nito sa He has saved you. Diba? Ipamalita mo. Ipamalita mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yes. Has the Lord redeemed you? Then speaks out. Tell others, He has saved you. Sa Tagalog, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng iniligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. Silang tinulungan upang sa problema, sila ay magwagi. Amen! Hindi ba para sa atin? Na kaya tayo ini-encourage upang patuloy na magpasalamat at magpuri sa Diyos upang sa lahat ng mga problema tayo ay magwagi. Amen! Kung minsan pinagwawagian natin to sa ating sarili, kaya kung minsan talo tayo. Amen! Amen! Ito pala yung susi. Yung pagpupuri sa salamat. Amen! Para pagwagian mo ang lahat ng problema. Amen! Sabihin mo na lahat ang problema mo. Pagwawagian mo yan sa papuri at papapasalamat sa Diyos. Amen. Huwag kang tumahimik. Amen. Sabihin mo, ang Diyos mo'y mabuti. Amen.
maraming tao hindi pa nila alam. Amen. Na ang Diyos ay mabuti. Ephesians 5:20. And you will always give thanks for everything to God. No? The Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi humihinto ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya hindi rin naman tayo dapat huminto sa pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Amen? Yes? God's blessing never ceases. Hindi nagmamaliw ang mga pagpapala ng Diyos and we ought to give thanks always. Diba? Pwede naman sabihin, give thanks for everything God has done. Pero nilagay dito always, palagi. Amen? Palagi. Hindi pa minsan-minsan. Amen? Hindi kung gusto mo lang o nasa mood ka lang. Amen? Always. No? In Hebrews 13:15, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Amen. Yung ating mga pagpupuri, ito rin ay may tuturing na ating offering. Amen. Bilang handog sa Diyos. Papuri nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Gaano natin kakilala ang ating Diyos. Amen. Kung gaano mo siya kakilala, yun ang lalabas sa iyong bibig na may pagpupuri at pasasalamat. Amen. No? Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papuri nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise. Continual. Kaya siguro continual sacrifice kasi merong times talaga sa buhay natin. Parang kahirap magpuri sa Diyos. Di ba? Parang kahirap magpasalamat sa Diyos. Pero sinasabi rito, a continual sacrifice of praise to God. Maging yung pagsasacrifice mo kahit na parang mabigat sa loob mo, mabigat sa dibdib mo, pero Lord, thank you. Amen. It's a sacrifice of praise. Proclaiming our allegiance to His name. Amen. God honors it. Amen. No? Hindi ito pinagwawalang bahala ng Diyos. Pinahahalaga ng Diyos ang ating mga pasasalamat, lalo na sa mga panahong tila kahirap nating magpasalamat sa Kanya. Ngunit, pinipili pa rin nating magpasalamat. Amen. Yes. Tignan natin si Haring David. Tignan natin si Haring David. Mga kapatid, habang binabasa ko ito, namnamin ninyo. Amen. Kung papaano manalangin si Haring David. Siya ay nanalangin ng ganito. Tignan natin. Isang panalangin na puspos ng pasasalamat at pagkilala sa dakilang gawa ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, at sa kanyang buong angkan. Pakinggan natin mga kapatid. Ito'y makikita natin sa 2 Samuel 7:18 to 22, mahaba siya. At ito rin ay mababasa natin sa 1 Chronicles 17:16 to 27. Pero bahagi lamang nito ang aking babasahin sa inyo mga kapatid. Basahin ninyo sa bahay para mas makita ninyo at maintindihan kung bakit ganun magpasalamat si David. Sabi rito, pagkatapos, pumasok si David sa tolda na kung saan ang kahon ng kasunduan. Umupo siya roon sa presensya ng Diyos at nanalangin. At ito ang kanyang panalangin. O Panginoon, sino po ako? At ang pamilya ko
ay pinagpala nyo ng ganito. At ngayon, Panginoon, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng angkan ko. Ganito po ba talaga kayo makitungo sa tao? Ano pa po ba ang masasabi ko sa inyo, Panginoong Diyos? Sapagkat nakikilala nyo kung sino talaga ako na lingkod nyo. At ayon sa pangako nyo at kalooban, ginawa nyo po ang mga dakilang bagay na ito at inihayag. Panginoong Diyos, dakila kayo. Wala po kayong katulad. At wala akong alam na ibang Diyos na gaya mo. Meron pa ba, kayo kapatid, baka may alam pa kayong ibang Diyos? So makikita natin dito, no? Na-overwhelm si David at halos wala na siyang mahanap na salita para magpasalamat sa Diyos. Amen? No? Ano ba yung pinagpapasalamat niya? Ito naman ay kinuha ko sa Magandang Balita version. Sabi rito, pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihan ginawa ninyo sa akin. Sa ibang version naman ito. Yung kanina, ASD version, ito naman Magandang Balita. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihan ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaring maliit lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin. Amen. No? Napakalaki ng tingin ni David sa ginawa sa kanila ng Diyos. Amen. No? Sabi niya, hindi kami karapat-dapat. No? Maaring maliit lamang ito sa inyong paningin, subalit napakalaki para sa amin, sapagkat tiniyak ninyo. Amen. Tiniyak na ninyo ang magandang kalalagayan ng aking sambahayan para sa hinaharap. Nakuha ba natin, mga kapatid? Sinong hindi magpapasalamat sa Diyos kung alam mo, ikaw at ang iyong pamilya ay secured na maging ang iyong hinaharap? Sinicure na ni Lord, hindi niya sinisecure pa lang. Sinicure niya na, amen! Sinicure niya na. Sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng aking sambayan para sa hinaharap. Wala na akong masasabi. Sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Sabi niya, hindi kami karapat-dapat. So alam ni David kung sino siya. Amen. At ayon sa iyong pangako, niloob niyong maging dakila ang inyong lingkod. Isang taong sa tingin niya, hindi siya karapat-dapat, pero ginawa siyang dakila ng Diyos. Amen! Hindi ka ba magpapasalamat kung ikaw si David? Amen? Tingin mo useless ka, tingin ng mundo sa'yo, wala kang sinabi. Amen? At ang tingin mo rin sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat ng Diyos. Amen. At hindi lang karapat-dapat, ginawa tayong dakila. Amen. Sapagkat si Jesus ay dakila. Amen. Hallelujah. Timbangin natin ang panalangin ni David. Sabi rito, napakadakila mo, O Panginoong Yahweh. Wala pa kaming nabalita ang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos. Amen.
At sa 2 Chronicles 17 to 18, ito ang nakatala. Chronicles kasi, ito ay record or history. Dito nakalagak yung history ng Israel. Chronicles. Di ba? Ang kabutihang ito'y patuloy mo pang. Tingnan niyo ang kasunod. Ang kabutihang ito ay patuloy mo pang dinaragdagan. Amen? Amen? Hindi ka ba masaya? Ikaw ay pinagpala na, pero patuloy ka pa rin pinagpapala. Amen? Hindi huminto ang Diyos doon sa panahong ikaw ay pinagpala niya na. Sabi ni Haring David, pinagpala mo kami, ngunit patuloy mo pang dinaragdagan. Amen? At ngayon, may pangako pa, naragdagan na, may pangako pa. Amen? Sa aking susunod na saling-saling lahi, Panginoong Yahweh. At itinuturing mo pa ako na isa sa mga dakilang tao. At sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Amen. Wala na siyang mahagilap na salita. Amen. Sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Sa ganitong kabutihan mo sa akin at sa aking buong sambayan at sa kabuuan ng aking angkan, ano pa ang masasabi ko? Amen. Hindi ba kapag meron tayong binibigay sa mga anak natin, yung gustong-gusto nila, di ba? Oh, ano pang masasabi mo dyan? Di ba? Expression natin yan, di ba? Anong masasabi mo sa binigay ko sa'yo? Di ba? O sabi naman ng anak, oh, ang ganda-ganda, gusto-gusto ko. Di ba? Thank you. Di ba? Oh. Yes. Pero si David, wala na siya talagang masabi. Amen? Wala na siyang masabi. Parang ganun siya. Di ba? Huh? Sa NLT version, ito, natuwa akong tumingin ng iba't ibang version nito, di ba? Di ba ang ganda? Di ba? Sobrang nakaka-encourage, di ba? NLT version. Then King David went in and sat before the Lord and prayed. Who am I, Lord? Who am I, Lord, and what is my family? That you have brought us this far. Amen. Yung this far, ito yung ginawa ng Diyos, sa kanila. Amen eh. Amen. No? And now, oh God, kanya, in addition to everything else, you speak of giving me a lasting dynasty. Ito yung ipinagpapasalamat ni David. Amen. Na sa kanyang hindi mapuputol ang paghahari sa kanyang lahi. Amen. Sa kanyang salit-saling lahi ay magpapatuloy ang paghahari ng mga anak ni Haring David. Amen. Pumasok sa isip ko hindi ba sa Israel meron silang ganon, tapos ganon? Pero hindi ko sinesearch yun eh. Pero yun ay symbol ni David, sabi nila. Yung paganon, triangle, tapos paganon na triangle, tsaka paganon. Sabi nila, symbol ni David yun eh. Gusto ko sanang i-research, pero i-research ko niyan. Kung yun ba yung simbolo ng pangako ng Diyos. Pumasok lang sa isip ko, pero hindi pa ako sigurado. Pero dito sigurado, amen. Nasabi niya, you have given me and my family yung buong angkan ko ng lasting dynasty. Amen. No? You speak as though, kanya, I am someone very great. O dito sabi niya, very great. Amen. No? You speak as though I am someone very great, O Lord. What more can I say about the way you honored me? Diba? Anong masasabi ko doon sa paraan ng iyong pagpaparangal sa akin? Ginawa mo akong napakadakila. Para bang ako isang napakadakilang tao. Amen! Di ba tayo, you are chosen? We are chosen? Di ba?
We are a royal priesthood, a holy nation, a holy child of God. Amen? What more can I say about the way you honored me? You know what I'm really like. You know what I'm really like. Kilala mo ko. Amen. Kilala mo ko. Amen. Mga kapatid, kilala tayo ng Diyos. Amen. At ano man yung pagkakilala niya sa iyo, walang nagbabago. Amen. Yes. You know what I'm really like for my sake, O Lord. And according to your will, you have done all these great things and have them known. And have them known. Mga kapatid, yung kabutihang ginagawa ng Diyos sa atin, makikita ng marami. Amen! Amen! Hindi niya lang ipapakita sa iyo, hindi niya paparana sa iyo, ipapakita niya sa lahat na ikaw ay pinagpala. Amen! At patuloy na pinagpapala. Amen! Yes. O Lord, there is no one like you. There is no one like you. And there is no other God. And we have never even heard of another God like you. Amen. Yes. Hallelujah. Nararamdaman ba natin, kapatid, kung gaano kalalim ang apresyasyon, yung pasasalamat at pagpupuri ni David sa Diyos? Amen? Sa pagkarinig natin ng kanyang panalangin, nararamdaman ba natin kung gaano kalalim? Amen? Nakita ba natin kung gaano kadakila ang Diyos? Na bagamat katulad ni David, nakita niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat, ngunit pinagpalang lubos ng Diyos 10 ng kanyang sambahayan. Amen. 10 ng kanyang buong angkan. Amen. At alam mo ba, na yung pangako niya kay David, lasting dynasty, his lasting promises, ay katumbas ito ng walang hanggang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen? No? His lasting promises and increasing blessing, not just for you, not just for me, but to your family and your next generation. Amen! Amen! Kaya wala na tayong dapat ipag-alala para sa mga susunod pang henerasyon. Amen. Sapagkat kung paano kang pinagpala ng Diyos, kasama na sila. Amen. Wala pa sa mundong ito yung mga susunod na henerasyon, pinagpala na sila ng Diyos. Amen. Yes. At nakikita mo ba ang sarili mo, how God honored you? Kung nakikita mo rin ba ngayon ang sarili mo? Kung paano tayo pinarangalan ng Diyos, amen? Alam natin yung buhay natin, mga kapatid, amen, katulad ni David. Ikaw lang talagang nakakakilala sa akin, amen? Pero tayo hindi doon ibinasi ng Diyos yung kanyang pagpaparangal sa atin. Amen. Ibinasi ng Diyos yung pagkakalob niya, yung pagpaparangal niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang mga gawa at hindi sa ating mga gawa. Amen! No? Kilala ng Diyos kung sino tayo. Ngunit pinili niya pa rin, piliin tayo. Amen. Diba? At tinitingnan na tayong dakila, katulad ng pagtingin niya kay David. Amen. You speak as though I am someone very great, O Lord. He knows who you really are. But still, God choose and see you great. But God knows who really we are. But God choose us and see us great. Amen. Amen. Yes. Amen. Sa tingin ng iba, mababa ka lang. Pero sa tingin ng Diyos, dakila ka. Amen.
David asked God. Tinanong ng Diyos, ay tinanong ni David ang Diyos. Ganito ka ba talaga kung makitungo sa tao? Diba? Ganito ka ba talaga kung makitungo sa tao? Ang buti-buti mo, ang bait-bait mo, napakabiyaya mo, amen? Napakapagmahal mo? Ganito ka ba talaga kung makitungo sa tao? At ang sagot? Napakabuti. Sabi nga ng isang awit, walang salita. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. O, di ba? Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang salita, kulang ang tula. Amen. Napakabuti. Napakabuti. At walang katulad sa kabutihan. Yes na yes. At walang hanggang yes. Amen. Ang pakikitungo ng Diyos sa iyo at sa atin at sa lahat ng tao ay ganito. Amen. Amen. Mahalaga tayo sa Diyos. Amen. Mahal tayo napakamahal tayo ng Diyos. Amen. And David said, what can I say? Ano po ba ang masasabi ko? Mga kapatid, ano ba ang masasabi natin? Ano pa ang masasabi natin sa kabutihan ng Diyos? Ano pa ang masasabi natin? Kundi ang magpasalamat at purihin ang ating Diyos. Amen? Yes! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. What can I say? Ano po pa ba ang masasabi ko? Ang totoo, wala na tayong masasabi katulad ni David. Amen. Wala na tayong masasabi. Sapagkat walang salita ang aangkop sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pero maaari tayong magpasalamat, maghandog ng ating pagpupuri sa Diyos. Yes. Bilang ating pagsamba. There is no other God besides you. And there's no other God na alam kong at kagaya mo. Amen. Yes. Concerning hope, concerning sa atin. God brought us this far. Ilang taon na tayo? Ilang taon na? Totoo, ilan lang tayo dito, amen. Pero alam natin marami tayong naabot sa pamamagitan ng ating mga pag-outreach, amen? Yes, mga kabataan, mga katandaan, amen, mga bata, amen. No? God brought us this far. Sabi nga, malayo na. Amen. Bagamat malayo pa. Kasi marami pa tayong gagawin. Pero malayo na yung narating natin. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. At yun ang palagi nating maging kagalakan na bagamat ganito lamang tayo sa bilang marami tayong naabot na mga kaluluwa. Amen. Bahala na si Lord sa kanila. Amen. Bahala na si Lord sa kanila. Ang mahalaga, napahayag natin ang mabuting balita sa kanila. Amen. Amen. Ang Diyos na sabi nga, may nagtanim, may nagdilig, ang Diyos ang magpapalago. San man sila naroon ngayon, mga kapatid? Amen. Ay alam natin, no? Na yung naitanim na buto sa kanila, merong magdidilig, meron nang nagdilig, at may magdidilig pa, at ang Diyos ang magpapalago. Amen. Yes. Hallelujah.
Kaya ako minsan makikita ninyo pag nakita ko yung mga pictures noon ng mga Bible studies, mga outreaches, yung maraming mga kabataan. Amen. Pinopost ko sa ating page, sa ating chat group. Gusto ko lang ma-reminisce sa inyo. Amen. No? Ma-encourage kayong lalo. Amen. Na bagamat 12 lang tayo. Amen. Kagaya ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, ay naabot nila ang buong Asya. Si Paul, amen. Ilan lang sila, wala namang binanggit na mga disciples, amen. Ilan lang sila, pero marami silang naabot. Amen. At sila ay nasa iba't ibang mga iglesia, iba't ibang mga gawain. At kung saan sila lalago, salamat sa Diyos. Amen. Yes. Hindi tayo nandito para makipagkompetensya sa paramihan. Nandito tayo para gawin pa ang maraming pinagagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Nagawa ng 12, nagawa nila Paul, bakit hindi natin magagawa pa? Nagawa na natin at magagawa pa natin uli. Amen! Yes. No? Mula pa noon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa lahat ng aspeto. At witness natin ito. Amen. Naranasan natin to mga kapatid. Kung saan tayo, paano tayo nagsimula. Amen. No? The love of God that binds us together ay napakalaking pagpapala. No? Sapagkat ito ay naging matatag na buklod natin upang maging isang pamilya. Amen. Hindi lamang tayo isang kongregasyon, tayo ay pamilya. Kung kaya nga, lumayo man, people come and go. Diba? Babalik at babalik din sila rito. Saan man sila makarating, uuwi sila rito. Amen. Amen. No, sapagkat yung bigkis ng pag-ibig ng Diyos, hindi ito nalalagot. Amen. Yes. Maaaring hindi tayo marami sa bilang, ngunit ang pagkilos ng Diyos ay malaki. Amen. Na tayo ay kanyang maging daluyan upang may sakatuparan ang kanyang kalooban. At sa biyaya ng Diyos, ay marami pa tayong gagawin. Amen. Nasama-sama. Amen. Amen. Bahala ng Diyos na magdagdag. Amen. Yes. Alam ko, magdaradag ang Diyos at magdaragdag sa kanyang kaparaanan. Gawin lang natin yung bahagi natin. Amen? Yes? At in behalf of Pastor Robel at ako, maraming salamat sa inyong lahat. No? Maraming salamat sa inyong lahat. We cannot do more without you. Hindi pwedeng kami lang. Wala kaming magagawa at wala kaming matatapos. Amen? No. But we can do much with you. Amen. We can do much with you. No. We are better and stronger together. Tandaan niyo yun, mga kapatid. We are better and stronger together. Sa Diyos ay walang malaki o maliit na paglilingkod. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Walang malaki o maliit na paglilingkod. Lahat ay pantay-pantay. Lahat tayo dito ay pantay-pantay. Hindi kami higit sa inyo ni Pastor Roel. Amen. Amen. Yung tagapaglinis dito, yung mga tagapagturo, yung music team, yung multimedia, events, pare-parehas lang tayo. Amen. Pantay-pantay lang tayo. Amen. Yes. Mag-excel ka kung saan ka lang tinawag. Amen. Mag-excel ka kung saan ka tinawag. Kung tinawag ka sa music, mag-excel ka. Kung tinawag ka sa paglilinis, mag-excel ka. Kung tinawag ka sa pagtuturo, mag-excel ka. Amen. At alam ko, higit pa sa sapat ang biyaya ng Diyos upang magampanan natin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Amen. Hindi tayo sasandig sa ating mga sariling kakayanan, karunungan, kundi sasandig tayo sa Diyos na siyang may alam ng lahat ng bagay. Amen. Ang ating entry point palagi ng pagtatagumpay ay ang pagpupuri at pasasalamat. Amen?
Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Yun ang susi ng ating tagumpay. Amen. Amen! Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Amen! Yes. Naniniwala ako. When appreciation and thanksgiving begins at home. At home, tayo. At home, doon sa mga biological families ninyo. Amen? When appreciation and thanksgiving begins at home, it will overflow. Amen. Mag-uumapaw ito. Amen. No? Magtatouch ito ng maraming buhay. Amen. Kaya nga, patuloy nating i-appreciate ang isa't isa. Sabi mo nga sa iyong katabi, ina-appreciate kita. Nahikayat niyo ba yung katabi niyo? Sabihin mo, salamat sa'yo. Eye to eye, pwede ba? Salamat sa'yo. Yes. Masaya ang Diyos na makita ang bawat pamilya na nagpapasalamat, hindi lamang sa Kanya, kundi sa bawat isa. Amen. Magpasalamat tayo sa isa't isa. Amen. Pasalamatan natin yung mga bagay na ginagawa sa atin ng iba. Amen. Yes? Let us love one another. Sabi mga sa iyong katabi, I love you. Minsan pa nga, I love you. Okay. Pero wag lang tuwing Sabado, ha? Kasi meron yung makakante, I love you Sabado, eh. No? Let us love one another. Sapagkat ito ay nagbibigay ng pagwalhati at parangal sa Diyos. Amen. Amen. Sabihin nga, hawakan mo yung katabi mo uli. Sabihin mo, let us love one another. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. God is good. And all the time. Lagi namang mabuti si Lord eh. Inuunahan mo ako, dialogue ko yun eh. Naalala ko po habang po nag-share po si Pastora kanina, yung pong patungkol po doon sa praise and thanksgiving. Meron po kasing awit na dati na ang sinasabi, di ba't kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba siya ay kay hirap pasalamatan. Di ba? Pag nga meron kang dinadaanan, ang hirap-hirap mo mag-thank you kay Lord. Tapos ang sabi pa po niya, meron siyang pangako. Ngunit ang pangako niya, huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata, kanyang papahirin, paghihirap ng puso, kanyang papawiin. So kung titignan po natin, ang ganda-ganda po ng message ng ating Panginoon sa atin sa araw nga pong ito. Ibig sabihin, talagang walang permanente. Kung titignan po natin yung pong nilikha ni Lord, nilikha niya ang araw at nilikha niya ang gabi. Ang sabi sa Bible, maaaring ikaw ay magdadalamhati sa kinagabihan, pero sa kinumagahan naman, ikaw ay may kagalakan. So ibig sabihin, talagang walang permanente sa mundo. Kung malungkot ka ngayon, pero darating ang panahon, sasaya kayo rin. Mamaya lang, masaya ka na. Kaya tignan po natin, meron din po tayong 24 hours. Wala tayong isang oras lang sa loob ng isang araw. Ibig sabihin, yung unang oras na ngayon na ginawa ng Panginoon, iba po yung gagawin niya mamaya-maya. Iba pa rin po yung gagawin niya mamaya-maya. So, 24 hours umiikot
yung pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya palagi nating masasabing God is good. And all the time, God is good. Palakpan po natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at muli tayo yung aawit para sa ating dakilang may likha. Tunay nga ng ating Diyos ay walang katulad. Noon, ngayon, at magpakailanman. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Muli sabihin natin sa Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala na nga hihigit sa'yo. Wala na nga papantay sa'yo. Ang kabutihan at pag-ibig mo ay di magbabago, magpahanggang ngayon. Wala na nga hihigit sa'yo. Wala na nga papantay sa'yo. Ang kabutihan at pag-ibig mo ay di magbabago, magpahanggang ngayon. Wala kang katulad. Let's sing it out. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad, oh, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh Diyos, wala kang awitin natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, oh, wala
Oh Diyos, Isa pa, wilin natin wala ang katulad. Wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Awitin po natin, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Oh Diyos, wala kang katulad. Hallelujah. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ay walang katulad. Noon, ngayon, at magpakailanman, salamat po sa iyo, Panginoong Yesus. Amen. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessings, His favor, now and forever. I am blessed to be a blessing. In Jesus' name, Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos noon, minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Yung tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinisimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito'y pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus, Amen! Magandang buhay po sa lahat!